Ay ako, nakakamiss talaga ang sarili kapag nagtatago. Kahit sana ang gulo magulo, kapag nasa mukha ang gulo. Parang masarap pang magmaskara kahit hindi uso. O magpahabol sa aso, bumitaw lang yung anino. Mahirap talaga pag-isipan kung ang kaharap ang pag-iisipan. Mas binabuti pa na tumingin sa iba. May isang sulya pa na partida tapos ang dami ng maiisip. Kahit wala naman, mali na masilip. Sa jabong malabo, kinulang lang sa ligo. Gaganda ba ang view kung tatakpan ito ng libo? Pag natitigan ko naman, nag-iiba yung kahulugan. Tapos ang tagal pag-iisipan. Parang utang na hulugan, hirap bayaran. Kasi galing na sa bulsa eh. Tapos ibibigay ng ganun lang. Talagang naisip pa na pinaghirapan. Samantalang nung nangutang, walang alinlangan. Ano ba yan? Kung tutuusin, pwede nang may turing na walang utang na loob. Ang tanong nito, meron bang loob? Kung ang nakikita lang eh, panglabas na kanyuan, hindi ang kalooban. May sariling naturingan, lumaban pa ng angkinan. Pero pansarili lang. Dahil nga yung kinakampam, ay kadumihan lamang o sobrang linaw ng mata. Pati germs kita, kahit malayuan, saan ka pa? Pinabisado yung 10 utos, hinanap sa kapwa ang paglabag sa Diyos. Animoy boss, hindi naman tauhan kung ituring bosabos. Parang talo pa kahit walang puhunan. Kung humusga, parang may nanalo na. Samantalang wala naman sa paligsahan, kundi meron ng sariling kaibangan. Parang gusto pang lumaban ng pustahan, parang may gustong patunayan. Bagamat ang dahilan hindi malaman kung nasasapawan o kasalungat sa katauhan. Kapag sumalamin sa katwiran, biglang matitigilan dahil bumabada pala sa katangian. Grabing katangahan. Kung alam mo ba na hindi mo pa naranasan na lumangoy, bigla kang sisisid tapos tutuntunin yung dulo hanggang makakita ng syokoy. Sa gubat lang eh meron ng unggoy. Natakot lang siguro maligaw, di kaya baka kainin ng kahoy. Salamin lang tropa, solve na problema mo. Kaya wag kang kengkoy. Si ganito ganyan, si ito ganun. Wag kang ganyan, walang ganun. Hindi ikaw yan, hindi rin ikaw yun. Ikaw muna ang lumagay sa kalagayan, mapagtatanto mo ba yun? Paano kung di ka bayaran, ikayayaman mo ba yun? Sa iyong katauhan, mali ba siya dun? Kung iyong katangian, hinamak mo kaya yun? Nung wala kayong kaugnayan, nabuhay ka ba noon? Nung kumuha ka ng kinalaman, anong pinagkaiba ngayon? Para kang nagkaroon, pumuputok ka pa. Ano ka ngayon? Meron ka bang batalyon? Karapatan mo dun. Paparangalan ka ba ng basher ng taon? Papangalanan ka, magaling ka dun. Kung dinadampot mo basura, napatago, tinapon. Nagnakaw ka na nga nun. Basurero ka pa niyan pag nagkataon. Tapos galak na galak ka sa paggalungkat. Hindi mo na mamalayan, naguhugas kamay ka pag nakakita ka. Anong inahalungkat mo? Poso negro, basurahan. Kung hindi kasi mabaho yung makuha mo, madumi. Tapos sayo na yun. Luminis ka? Bakit mo nakuha ang pangalan dakan? Lagi mo tatandaan, isa ka lang sa mga naglipa ng ganyan ng mga galawan. Hindi mo pwedeng pag-arian yung bilang ng mga may pagkakapareho nga ang prinsipyo kung ganyan naman ang larangan. Dahil pwedeng mangyari na sa sobrang konti ng inyong kapupulutang baho at dumi sa iilan, sa bandang uli kayo-kayo rin ang magkakakitaan. Para kayong ukbo na walang pamunuan. Dahil hindi pwede halalan
Baka pati Comelec, pababayin nyo agad. Sa pwesto, gusto niya ng palitan. Anak ka lang rin ng magulang, kaya unahin mong gumalang. Real talk, malabo talaga sa lamin kapag hindi pinunasan. Unahin ang sarili tignan, para yung katamaran, palitan ng kasipagan.